Kala ko yan lang, yung dalawa na yan na siguro nabubugo ano. Pero nung chinek ko pa sa iba, ayan, ang lalaki oh. Labas na yung tahi niya sa loob, yung mismong fly niya. Ano kaya nangyari dito boss? 2023 naman siya, ayun oh. Nag-angatan yung ano niya. Takara tires to mga tol oh. Ayan, Takara. Ito mga tol, bale makikita nyo, ito yung kinabit sa atin. Ayan, Corsa Cross S na 130 by 70 by 13. Stock size ng sukat ng gulong natin. Ayan. Ayan. Lagay natin siya, paida natin. Ayan, mga grasa. Ito na. Yun. Hindi na papasok yung mga tol ng hindi nakaayon yung spline niya. Ayan. Dalawang tunog, 49 Nm. Yun, dalawang click lang, okay na yan. 25 Nm. Yan, 30 Nm. Yun, 180 Nm. Standard na yung mga tol, okay na yan. Hello, good day guys. Bali ito, may napansin ako sa gulong ng ADV ko. Kung mapapansin nyo, itong sa gulong niya, makapal pa siya pero malapit siya sa ano, wear tire indicator niya na papudpud na pwede nang palitan. Ito mga pansin, nakita ko lang kanina kasi nung bumabiyahe ako, gumiwang talaga yung likod ko, pero nasa tama naman yung hangin ng gulong. So ito na napansin ko, pagbaba ako, sinek ko siya agad. Ayan po, pakita ko sa inyo. Ayan, lumabas yung fly niya, umangat yung ano, angat talaga siya. Ayan o. Kala ko yan lang, yung dalawa na yan na siguro nabubugo ano. Pero nung chinek ko pa sa iba, ayan, ang lalaki oh. Labas na yung tahi niya sa loob, yung mismong fly niya. Pero yan, makapal pa yung gulong niya. Ano pa lang to, 1 year and 2 months tong unit ko. Pero yan, ito pa. Yan, check na rin yan sa inyo mga tol. Ayun, ang lalaki ng ano niya. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Tama naman yung hangin ng gulong, 33 ang pinaka maximum na ano, PSI. Hindi ko siya nilalagpas doon. Tapos sa kabilang side, tingnan natin. Meron din siya. Ayan. Pansin ko mga tol, napakalaki ng angat niya. Labas na yung fly niya pag inangat niyo siya. Ayan o. Yun. Kaya yun, out of budget talaga tayo ngayon. Ayan, laki o. Kung mapapansin yung mga tol, makapal pa siya. Pero ito yung ano niya, wear tire indicator niya na pwede na siyang palitan or dapat ka na magpalit ng anong gulong mo. Pero pwede pa naman siya kung tutusin, kung pamasok-masok lang. Ayan, pwede pa siya. Ayan, hanggang dito kasi pwede na siyang ano, pag nasagad dyan, pwede, dapat mong palit na ng gulong. Pero sa estado nito, pwede pa siyang gamitin kung wala pa kayo, hapit pa kayo sa budget, pwede siya. Pero dahil ito nangyari nga sa gulong ko, ganyan, napipilitan tayo magpalit dahil may rides tayo next week. Ayan, ito natusukan din to. Ayan, napasakan na ano siya, natusukan to, pero yan, kita nyo basa pa, umano na yung ano, yung mismong tire sealant niya. Ayan, napakalaki oh. Kung mapapansin nyo sa kabila, ayan, ito pa, ayan. Ngayon kung tatanungin nyo, sobra sa hangin, baka i-comment nyo ganun. Hindi mga tol, meron akong ano, portable na tire inflator, lagi hanggang 33 lang kinakarga ko rito. Hindi talaga siya lumalagpas kasi yun yung nasa manual. Tapos i-check natin yung mismong manufacturing date nitong ano, ng gulong, kasi yun, isa sa akin ng swider ko, baka luma na yung naikabit, pero 1 year and 2 months pa lang tong motor ko. Check natin yung last 4D ano, may 4 number kasi dito na naka-indicate kung kailan ginawa at kung anong taon. Ayun, ito mga tol, pansin na nyo, ito linisin natin. Ayan, kita nyo ba? Ayan, 2023. Ibig sabihin ginawa to sa ano, naka 20 week ng 2023, taon ng 2023. Ito, may indicate siya yung 2 and 3 sa last digit niya. Yan yung taon 2023. Yan, ibig sabihin itong 20 na 20, ayun yung ano, 20 week ng ngayong ano, 2023. Bibilangin nyo, kunyari sa January, apat na week sa isang buwan, diba? 4, 8, 12, 16, 20, January, February, March, April, May. Ibig sabihin May
May to May 2023 itong gulong na to. Ibig sabihin malayo pa sa expiry niya. Usually 5 to 6 years yun nag-expire ng gulong. Pero yun na taon sa atin na ganun, pipilitan tayo magpalit ng gulong ngayon dahil ayan ang dami Alright, bali una natin tatanggalin mga tol. Ito munang itong takip ng radiator natin kasi para ma-access din natin ito mamaya itong swing arm nya. Okay, let's go. Size 8mm. Gamit tayo nito mga tol kasi ito meron dito yung part na nasa loob yung bolt nya kaya kailangan natin dukutin. Ito lang tumalit na 8mm size nya. Ito lang yung 8mm na bolt nya. Tatlo lang yan. Hindi na mo pagpalit yan. Ayan. Taas sa baba. Ayan. Same size lang naman siya mga tol. Ito. Same size lang yung bolts niya, tatlo. Alright, bali na isa natin tatanggalin yung bolt nitong pipe doon sa ilalim. Size 10mm yung dalawa rito. Tanggalin muna natin. Size 10mm dalawa mga tol. Ayan, makikita nyo. Tabi nyo lang. Tanggalin natin ang tatlong bolt dito. 14mm gamit extension para mapandukot. Ito lang mga tol, ingatan nyo lang talaga to. Magbaklas kayo ng mainit para iwas sa bolt. Tapos alalay kayo once tanggal nyo na yung tatlo dahil babagsak yan ang bigat to. Tapos ito iwasan nyo lang mga tol. Kasi may yan. May sensor sa ilalim. Yun yung iwasan yung mahatak. I-double check nyo lagi na safe siya. Ayan. Ngayon natanggal na natin yung yung pipe nya, tapos tong sa takip ng radiator. Tatanggalin din natin itong tapaload ng mga tol kasi nakabit siya sa swing arm nya. Ito yung mapapansin nyo mga tolo. Ayan, yung sa gitna nya. Ayan may lock siya. Kaya uhugutin nyo lang pataas yan. Tapos apat lang. 1, 2, 3, 4. Tanggalin nyo. Tapos ito yung extend ko kaya medyo humaba siya. Ayan. Makapanood nyo yun sa tingnan nyo lang sa videos ko. Yung mga unang upload ko. Then ito. Itong sa nya. T40. Ito. T40. Bali push muna natin konti ito. Para mamaya pag binalik natin itong gulong malambot lang. Ganyan lang mga tol. Pupush yung ganun. 8mm. 8mm din to. Same size dito sa likod dito. 40. Mga tol, dalawa lang to. Ayan, tanggal na. Bumagsak na agad kasi push na natin siya kaya maluwag na. Kaya effective, mas maganda rin may ganito mga tol. Hindi kayo gaano hirap pag babaklas kayo, baklas kabit. Pero wag nyo na siya panghigpit kasi malakas to. Dalawa lang to mga tol. Ayan. Pansin nyo, tanggal na. Same lang siya, dalawa to. O, ayan. Tanggalin na rin natin tong yung size 24 na bolt to sa natin rear axle. Ayan. 24, gamitan din natin siya ng ito nung baril. Matigas siya. Ayun mga tol, minsan hindi talaga kaya. Gagamitin natin siya na mas mahabang para matanggal natin. Ngayon pa lang kasi nabaklas to. Bisikan muna natin siya ng WD-40 then saka natin ayun, mapansin nyo kung mga tol, nakita nyo tong binalik ko tong bolt na to, dalawa. Pati itong caliper kasi hindi siya kaya ng
yung power wrench natin masyadong mahigpit. Gagamit tayo ng mas mahaba-haba. Kung hindi pa kaya, duktungan natin to para mas may puwersa. Tapos papapreno lang natin tong caliper. Okay, subukan natin. Ayan mga tol, yun, tanggal na. Ganun lang mga tol, diskarte pag di matanggal ng power wrench nyo, kasi hapit na hapit talaga siya dahil matagal siyang tinabuksan. Ngayon lang simula nang galing sa factory. Then okay, okay, papatulong lang kayo, papapindot nyo lang yung preno, tapos gamit kayo na mas mahaba para mas may puwersa. Okay na mga tol, ganun lang kasimple. Ayan, tanggal na siya. Alright, bala ito mga tol, iaangat nyo lang din to yung shock nya mismo. Ayan mga tol, pagka di nga matanggal tong yung mismo nya, gamit lang kayo na medyo mahaba, tapos sungkalin nyo lang dito sa may bandang likod, kalug-kalugin nyo lang. Ayan, okay na. Ayan. Tingnan ito mga tol, ito yung spacer nya. Halos same na naman, baliktaran. Ayan. Tapos dito may bearing dito. Ayan yung nya. Linisin nyo, pwede nyo linisin din para maiwasan yung yung pangangalawang magkaroon ng corrosion dito mismo. Linisin natin mamaya. Itong mga tol, medyo problema dyan. Pag hindi nyo na bubuksan lagi, magkakaroon siya ng pangangalawang. Ayan. Ayan kung makikita nyo, ayan, may mga kalawang-kalawang na siya. Kaya medyo mahirap kanina dahil naninikit na. Mas okay yun talaga na may maintenance tong part na to. Ayan. Spray natin siya ng konting yan. May kalawang na siya Okay lang yan mga tol. So umpisa ganyan talaga. Ayan. Tanggal na mga tol. Ang bigat ng gulong na to. Ay, ang gawin nyo mga tol, linisan nyo lang pagka may time na kinakalawang. May lalagyan natin siya ng high temp na grasa bago natin isalpak uli. Mamaya grasa na ilalagay natin. So mga tol, gamit tayo ng tire inflator para makita talaga natin. Once pinasakasan natin to sa pito, makikita natin kung ilang PSI nakakarga rito. Ayan. Ayan, 26 na lang yung karga ng hangin niya kasi kanina nga lumambot siya dahil may nabutasan. Ayun yung butas sa taas. Kung mapansin nyo, yan yung may basa na yan. Ayan, 26 lang siya. Kaya hindi talaga siya overinflated, hindi siya sobra sa hangin. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari yung ganyan. First time ko lang tayo ma-encounter yung mga ganyan mga tol. Bali yun, experience lang talaga. Okay lang yan. Nangyayari talaga yan. Right. Galing muna natin itong mga tol. Then pakita ko ulit sa inyo paano ibalik mamaya para makikita nyo kung ano yung mga tamang torque value. Right, let's go. Alright mga tol, bali punta muna tayo sa hanap tayo ng Takara tires. Alam ko meron dito sa North Caloocan Ayan, nilagay ko muna dito sa Mio yung gulong. Tinali ko para safe. Hindi man tapos iwas kaskas, lagay mong karton sa likod. Yan lang. Ang init ng panahon. Time check tayo, 12:24. Ayan. August 18 ba ngayon? Pagkakaalam ko mga tol, August 18. Ayan, Sunday. Ayan, dami sana akong gagawin ngayon. Sumabay pa tong motor. Pero okay lang, at least nagparamdam agad siya nang wala pa kami sa long ride. Ayan, balak ko kasi umuwi sa mga tol sa tong darating na na long weekends, pero 2 araw lang siguro kami doon sa Pangasinan, sa Alaminos. Ito pala mga tol, bali itong nangyari na to sa akin sa gulong na to, first time talaga to. Ayan, matagal na rin ako nagmamotor. Yung sa Miyukon na ito, binenta ko na kasi sa kapatid itong Miyukon na to. Then itong nangyari sa ADV ko, first time mangyari yun talaga dahil yung gulong, di ba, nakakuha ko yun nung June 2023. June 14, 2023 nakuha ko yung ADV ko. Tapos sinek ko din yung niya, yung mismong manufacturing date ng gulong.
Ayun, May 2023 siya ginawa. Kaya ibig sabihin, halos isang taon pa lang talaga siya ngayon. Hindi pa siya expired. Ewan ko kung bakit nagaganito yung gulong, nag-angatan yung sa ano niya, gilid niya. Kitang kita na yung ano niya, yung mga fly niya mismo sa ano, sa gulong niya. Delikado na yung mga tol. Dahil anytime pwede masabugan ka ng gulong. Kahit sabi mo makapal yung gulong mo, kung umangat na yun doon, lumitaw. Ayan, wala tayong magagawa kundi magpalit talaga kahit out of budget. Ayan, imbis pang budget ko na pang ride sa Pangasinan, napunta sa gulong. Pero okay lang yan, sinave pa rin tayo ni Lord. May ano yan, may dahilan. Takabit tayo. Boss, may ano, may Corsa Cross S kayo dyan? Wala ngayon? Wala po kami, bis. Bis lang? Dual sport. Dual sport, yun lang available. Yun po sir, yung ano kasi kinukuha na namin 2021 production date. Ay, alanganin no? Hindi namin kinuha. Oo. Ano sa Corsa. Sige. Magkano yung ganon sa likod niya? Ito lang, isa lang naman eh. 130 stock. Oo, stock lang. Hindi lang po. Magkano? 2280. Ang mga tol, sa kinasamaang palad, wala silang ano, stock tire. Tingin tayo rito sa kabila. Meron pa naman Takara. Ayan. Boss, may Corsa kayo? Cross S? Ano po? Sa EDB stock 130 by 70 yata. Magkano po yun? 2645. 2645. May libreng sealant na yon. Sige. May ano, may pito rin kayong baloktot? Meron Pail? isang daan po isa. Stainless na yan. Okay, sige. Tapos bibigay namin yung freebies. Okay, sige, sige. Pick up lang sir. Ano lang, papakabit ka lang din. Ay, kakapit sa mags. Okay. Oo. Ano kaya nangyari dito, boss? 2023 naman siya. Ayun, no? Nag-angatan yung ano niya. Sa ano to sir? Sa pag-maintain ng hangin. ano naman, lagi naman nagme-maintain hanggang 33 lang kinakarga ko dyan. Tsaka sa road condition din sir. Yung ganon. Opo. Sige. Sige, boss, pakabit na lang. 130 ano yan, no? Process 130. 130 by 70. Kinaganda mga tol, mayroon pa silang parapol, oh. Alright mga tol, bala yun. May libre pa sila mga sticker, oh. Ayan, Corsa Takara, lagay mo natin dito. Ito mga tol, bala makikita nyo, ito yung kinabit sa atin. Ayan, Corsa Cross S na 130 by 70 by 13. Stock size ng sukat ng gulong natin. Ayan. Ito pala sinasabi ko sa inyo mga tol. Ayan o, yung manufacturing date nya 2524. Ayan, 25 week ng 2024 ngayong taon. Ayan yun. Yung last 2 digits, ayan yung 24, yun yung nag-indicate siya ng year, taon. Tapos itong 25, yun yung week. Ibig sabihin, bilang kayo ng 25 week kung anong month yun. Bali mamaya, ibibigyan ko kayo ng review po. Ikabit muna natin. Lagyan natin ng konting ano, grasa mga tol. For high speed, anti-friction, 9-slip bearings. Pwede talaga sa mga bearing to. High temp to mga tol. Pwede na yan sa gulong para maiwasan na natin manikit yung ano, yung gulong natin dito. Pahitin natin siya ng konti. Ito yung itsura niya. Punong-puno po. Hindi ko pa siya masyado nagagamit eh. Kasi ginagamit yung nakaraan yung top 1 na high temp. Pero goods din to mga tol. Lagyan natin siya. Pahitin natin. Ang mga grasa. Yun. Hindi na papasok yung mga tol ng hindi nakaayon yung spline niya. Ito pala mga tol, linisin din natin to. Punasan nyo lang din. Dami niyang dumi sa loob eh. Lagyan natin siya ng konting grasa din sa loob niya mismo. Yung sobra, punasan lang. Yung mga tol, grasa kasi lubricating naman dahil ito lagi umiikot yung moving parts. Dapat talaga lubricated siya. Sa likod, ganun din. Lagyan na lang natin tong ano, mismong ano niya. Lagyan natin ng grasa yung loob niyan. Ang orientation nito mga tol, pag ganito ha. Nakikita nyo yan. Pag ganito siya, itong may parang ano, washer niya yan. Doon siya nakaharap sa gulong pag ganun. Ayun. Lagyan natin siya ng grasa. Ayan.
para hindi na kapitan ng kalawang uli yung ano niya mga tol. Pati yung loob, puro kalawang yung loob niya eh. Yan, pasok lang pa ganun. Yan. Yan, then pasok na natin to swing arm. Yun. Yan, lagay na natin tong ano bolts ng swing arm. Tapan natin yung grasa natin. Then ito pala yung isang washer mga tol, wag nyo nang kakalimutan to. Ayan, dalawa yan, partner yan. Wala naman siyang mismong guide kung paano lagay, pero balik lang natin siya kung paano natin siya inalis. Ayan, lagay na natin to. May grasa naman na yan kaya okay na yung goods na. Tapos lagay natin yung ito yung 24mm na nut sa gulong. Yan, may ano naman yan, self lock naman to mga tol, kaya huwag kayong mga makalasan, basta tama lang higpit na i-apply nyo. Tapos konting baril lang mga tol. Ayan, tapos 14mm to, size nito. Pag nagbabalik kayo ng mga tornilyo mga tol, puro hand tight lang. Huwag kayo magigpit ng babarilin nyo pag sumot na, para maramdaman nyo kung tumama yung ano, thread na ano, hindi iwas ano tayo. May washer yan mga tol ha, nakalagay naman na doon, huwag nyo na lang tanggalin. Ayan. Ayun, hanggang matapat nyo yung mismong butas nya. Kinakalawang din bolt dito sa may shock, kaya meron tayong grasa para lagyan din natin konti ito. Walang problema lagyan niya mga tol, para hindi lang siya kalawangin, hindi mahirap baklasin yan, iwas corrosion lang din siya. Papapailan natin siya ng manipis na manipis lang. Ayan. Yung may part na may kalawang, yan ang importante para ano, itong sa preno nya. Yan, ganun, papasok na sa ilalim, sa ano, ibabaw. Yan mga tol. Tapos yung dalawang torque nya, dalawang bolt na torque key. Ayan, pwede natin ito isa. Ayan. Tapos yung tinuro ko sa inyo kaninang ano, may ano siya, may part siya na itutusok. Yun yung huwag nyo kakalimutan, ibabaon talaga natin sa ron. Yung mga tol, once na iset nyo na, hand tight na rin dito. Ito, ayan. Tapos yung dalawang alin H5 nya sa taas, hand tight lang lahat mga tol. Mamaya natin itong H5 nya sa taas, hindi na natin lalagyan ng torque value to kasi plastic lang ang kinakabitan. Gamitin na natin ano, tamang torque value mga tol. Ito mga tol, itong dalawang ano, size 14mm dito, ang i-apply natin na newton meter dyan is 49 newton meter, dahil same lang siya rito sa may pipe bolt nya na 49 newton meter ang tama nya sa may manual. Parehas din yung taba nya, bali 49 newton meter na rin natin siya. Apply natin, gamit tayo ng yan, adjustable torque wrench na Flyman. Ayan, ito nakaset na to sa ano, 49 newton meter. Dalawang tunog, 49 newton meter. Okay na yan. Then ito mga tol, itong sa volt nya sa shock, itong 12mm, ang i-apply natin dyan 25 newton meters. Ayan, 25 or 24, pwede na yan mga tol. Ayan, 24 or 25. Sagad na natin sa 25 dahil baka lang yung kinakapitan nyo sa likod. Yun, dalawang click lang, okay na yan. 25 newton meter. Then ito mga tol, itong caliper bolt nya 30 newton meter, apply natin. Ayan, 30 newton meter. Yun. Ito mga tol, bali ano, 180 newton meter itong sa rear tire nut nya.
rear nut niya. Size 24mm. Patulong lang kayo para ma-apply nyo na maayos. 118. Yun. 118 Nm. Standard na yung mga tol. Okay na yan. Once na nakabit na natin, tingnan natin yung plane, ang gulong. Okay naman. Ano ito mga tol? 10 Nm to. 10mm na size. Ayan, 10 Nm. Dalawa yan. Ayan. Tapos itong dalawang size na 8mm. Ayan, 8 Nm. Ayan, 8 Nm. Ayan ito mga tol. Itong pipe niya, ipasok muna natin yung sa ilalim. Yung 3 bolt niya mga tol. Second. Yan, hand tight lang. Bago natin siya applyan ng tamang torque. Ito kailangan tama yung higpit nyo, hindi na alis yung tip mismo ng pipe niya para walang singaw yung tambucho mga tol. Importante yan. Kasi iwasan nyo rin mahatak yung sensor niya rito sa may pipe niya. Bali, apply natin siyang tamang torque dito sa ilalim niya is 29 Nm. 29 Nm mga tol. Yan. Dalawang click lang, okay na yan. Yan, 29 Nm. Ito, 49 Nm mga tol. Size 14mm to. Yan, bali, pantay natin higpit. Ay, ganyan na lang mag-click. Yun, 49 Nm. 49 Nm. Ayan, 49 Nm. Right, then ito na, last to. Ano na to mga tol? Hindi natin kailangan applyan to dahil plastic lang kinakapitan. Itong sa radiator natin, takip. Ano lang to mga tol? Hand tight lang. Tansya lang tayo. Ayan, okay na ganun. Hindi kailangan sobrang higpit na may higpit. Ayan. Ayan, okay na yung mga tol. Tama higpit lang. Then lastly mga tol, i-check natin. Ayan, pag maghahangin kayo dahil may tar sealant na siya, dapat nandito sa bandang gitna. Ayan, yung pito niya. Kasi pag nilagay niya rito sa ilalim, pwedeng mahigop niya yung tar sealant. Dito lang sa bandang gitna. Angat yung ganyan. Tapos gamitan natin ng yung tire inflator na portable. Itong Xiaomi. Ayan. Bago kayo maghangin mga tol, pag may tar sealant, kailangan bisik nyo muna mga dalawang ganyan. Tapos anuhan natin ng applyan natin. Tingnan natin kung ilan yung kailangan 33 ang maximum niya na PSI. Single or may pagpalagi ka may angkas. Lalabas naman dito yung mga tol. Ayan, 32. Gawin na natin siyang 33. 32 yung niya. Add natin 33. Ayan. Ayan, 33 mga tol. Start. Ayan, sakto na siya. Kusa lang siya, minto konti lang yung nabawas. 33 standard. Ayan, mas madali na siyang ikabit kasi baloktot na yung pito natin. Pa-L na siya. Ito kinaganda ng tire inflator. Lagi kong baon to mga tol sa rides. Then kabit na natin itong takip. Stainless yan mga tol, itong pito na pinakabit ko. Tapos ikot natin para yung tire sealant pumasok sa Yan, bumara siya, hindi na siya magano. Next time, kailangan na natin magbaon lagi ng extra tire valve para
hindi tayo mabarahan sa pito, masira yung pito, mapapalitan natin agad. Ayan. Tanggalin natin ito mga tol, gagamitin natin mamaya. Ito lang naman yung sticker nya. Ayan mga tol, Cross Platinum Corsa Cross S. Alright, bali test drive natin tong bagong kabit na gulong mga tol. Konting ano lang tayo, test drive review yan. Ngayon kasi nasa break-in period pa tayo, kaya hindi pa tayo pwede masyadong maghahataw dahil pag bago ang gulong mo parang may wax pa yan eh. Pag naka-stock yan mga tol, parang may wax. Yun siguro yung nagpe-preserve sa sa mga naka-stock na gulong, para hindi agad siya maluma, ganon. Siguro, hindi ko lang masabi yung kung anong tamang term doon. Then, eto. So far, so good naman yung yung gulong parang lag. Parang ganun pa rin kasi syempre, masarap lang i-drive ang ADV. Ayun, bali sakto. Mga 1 week natin siyang gagamitin. Tapos may rides tayo sa Norte. Pangasinan, uuwi ako sa Alaminos. Then, ayun, kita-kits tayo dun sa Alaminos mga tol. Bali nagpalit tayo ng gulong mga tol, 16,997 kilometers tinakbo, ngayon 17,020. Ayun, bali i-update ko na lang kayo kung gaano siguro katibay itong Corsa Crosses, yung durability niya, saka kung kung makapit pa talaga siya siguro after ilang months, 3 months, 4 months o 6 months ganyan na gamit natin to. Tapos sunod, upgrade na natin yung sa harapan natin, palitan din natin kung sakali. Ayun. Bali yun mga tol, kung nakita nyo kung paano ikabit tong bagong gulong natin. Tapos yung pinaka-importante din yung torque value sa bawat bolts, na kung tama yung may apply nating torque. Importante talaga yun para iwas lost thread sa bawat bolt natin and sa mga thread. Ayun, kung bago ka lang sa channel na to, pwede ka na mag-subscribe or like and share para yun, makasubaybay ka sa sunod na upload ko. Then sana may natutunan kayo kahit papano sa mga simpleng tutorial ko. Ayun, bali gagawin ko rin na review itong gulong na bago ngayon, yung Corsa Cross S na Platinum. Ayun, bali mga tol, kita ulit tayo sa next adventure. Meron tayong parating na gala na naman, biyahe tayo norte, baka Pangasinan. Hanggang dito lang itong vlog na ito mga tol. Maraming salamat ulit sa panonood, and ride safe lagi sa inyo. Kita kits.